worthy proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
nalalanta. Ngunit ang kay Yahweh ay magtitiwala, buhay ay sisigla at lalakas. Kahit ang mga kabataan ay napapagod, nanghihina at nanlulupaypay, maging ang mga bulaklak at damo sa kapaligiran, natutuyo at nalalanta. Ngunit kung kay Yahweh ay magtitiwala, buhay ay sisigla at lalakas. Purihin mo ang Diyos, o aking kaluluwa, at huwag kalimutan ang kanyang kabutihan. Oh, aking ihayag mga ginawa mo sa buhay ko, pagkat ang kagalakan mo'y kalakasan ko. Purihin mo ang Diyos, o aking kaluluwa, at huwag kalimutan ang kanyang kabutihan. Oh, aking ihayag mga ginawa mo sa buhay ko, pagkat ang kagalakan mo'y kalakasan ko. Tulad ng agila, ako ay lilipad, ako ay tatakbo, hindi mapapagod. Ako'y lalakad at hindi manghihina. Oh, purihin mo ang Diyos, o aking kaluluwa, at huwag kalimutan ang kanyang kabutihan. Oh, aking ihayag mga ginawa mo sa buhay ko, pagkat ang kagalakan mo'y kalakasan ko. Purihin mo ang Diyos, o aking kaluluwa, at huwag kalimutan ang kanyang kabutihan. Oh, aking ihayag mga ginawa mo sa buhay ko, pagkat ang kagalakan mo'y kalakasan ko. Pagkat ang kagalakan mo'y kalakasan ko. Pagkat ang kagalakan mo'y kalakasan ko. Purihin ang Panginoon. Glory, glory, glory to God sa isa na namang araw na ibinigay sa atin na ating Panginoon. Good morning, Lord Jesus. At good morning po sa ating lahat, mga kapatid, na ngayon ay sumusubaybay lagi dito sa ating pag-aaral sa ating GMJ. Good morning, everyone. Yes, good morning mga kapatid. Narito muli kami upang magpahayag ng mabuting balita sa ating mga kapatid. Amen. Sa Comfy Church. Amen. Manalangin muna tayo mga kapatid bago tayo mag-umpisa. Diyos amang dakila, nagpapasalamat muli kami sa biyayang tinatanggap namin araw-araw. At salamat sa buhay na ibinigay mo sa amin upang kami magamit to bear witness sa kagandahang loob na ipinagkaloob mo sa amin. Mabigyan ka ng kaluguran at ang kalawalatian ng iyong banal na pangalan ay maipahayag sa buong sanlibutan. At sa pamagitan namin at sa tulong ng banal na Espiritu na siyang tutulong sa amin sa mga oras na ito, muli Lord, ibaba mo po ang kapangyarihan ng iyong banal na salita upang ang lahat na aming gagawin ay mamumutawi lamang sa idideklara ng banal na Espiritu sa amin. We give you the honor, we give you the praises. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Glory to God. Okay.
Ang ating pong memory verse of the week, basahin po natin, 1 John 4:4, "You are of God, little children, and have overcome them, because He who is in you is greater than he who is in the world." Sa Tagalog po mga kapatid, unang 1:4-4, "Kayo'y sa Diyos, mga munting anak, at inyong dinaig sila, sapagkat siyang nasa inyo ay higit na dakila kaysa nasa sanlibutan." Glory to God sa pagbasa ng kanyang mga banal na salita. Tunay na dakila ang ating Panginoon at siya ay magiting. Maraming salamat, Panginoon, sa isa na namang malayang oras na inyong ibinigay po sa amin ngayong umaga upang kami po ay makapag-aral ng inyong mga banal na salita. Mga kapatid, sa ating pag-aaral, pagpapatuloy po ng ating pag-aaral, again, sanctification, na tayo ay napatawad na sa ating kasalanan, tayo po ay naririto na sa phase ng salvation, which is sanctification. At tayo ay dinala ngayon ng Diyos dito sa kanyang kaharian, sapagkat tayo po ay masasanctify kapag tayo po ay namumuhay dito sa loob ng kaharian ng ating Panginoon. Ngayon, ang kingdom living is another kind of lifestyle. Hindi na ho ito worldly kind of lifestyle, kundi ito po ay maka-Diyos na buhay upang maganap po sa atin ang ating sanctification. At dito sa loob ng kaharian ng ating Panginoon ay tinatalakay natin, pinag-aaralan natin ang tungkol sa the Beatitudes, na kung saan nasa ika-4 na Beatitudes tayo ngayong umaga. So muli, babasahin natin itong verses sa Matthew 5, verses 1 up to 12. Yes, Mateo 5, talata 1 hanggang 12. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok. Pagkaupo niya, lumapit ang kanyang mga alagad at siya ay nagsimulang magturo sa kanila. Mapalad ang mga mapagkumbabang loob, sapagkat para sa kanila ang karihaan ng langit. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Mapalad ang mga nagdadalamhati, sapagkat sila ay aaliwin. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Mapalad ang mga maamo, sapagkat mamanahin nila ang lupa. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Mapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran, sapagkat sila'y bibigyang kasiyahan. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat sila ay kahahabagan. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Mapalad ang mga dalisay ang puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Mapalad ang mga nagsisikap para sa kapayapaan, sapagkat sila ay ituturing na mga anak ng Diyos. Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Mapalad ang mga inaapi ng dahil sa katwiran, sapagkat para sa kanila ang kaharian ng langit. Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Pinagpala ang mga nilalait at tinuusig ng mga tao at pinaparatangan ang lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Magsaya kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Alalahanin ninyong inusig din ang mga propetang nauna sa inyo. Salamat, Panginoon, sa pagbasa ng inyong mga banal na salita. Pagpalain po ninyo, Panginoon, ang aming pag-aaral ngayong umaga. Ito pong Beatitudes at tinatawag ng mga pagpapala o lubos na mga pagpapala. Ito po ay series ng blessings na itinuro ng ating Panginoon doon sa Sermon on the Mount. Sa pag-aaral po ng 1 Corinthians 3:12-15, tayo po ay sinasabihan na ang buhay natin ay kailangan i-build natin under the foundation of our Lord Jesus Christ. At sa ating pagbibuild ng ating buhay, ay ano ba ang ginagamit natin? Gold, silver, hay, diba, or stones. Kaya makikita natin na mahalaga na paano natin aayusin yung buhay natin, paano natin i-build ang buhay natin. Oo nga, at si Lord Jesus ang ating foundation, ngunit kailangang malaman natin kung paano natin gagawain ang ito. Sa Amos, tinalakay natin last week, ay yung tungkol doon naman sa plumb line, dito sa Amos 7. So dito makikita natin mga kapatid na madarating ang panahon na mayroong
pagsusukat. Ang Diyos ay titingnan ang lahat ng ating mga ginawa, paano tayo nabuhay, paano natin binild yung buhay nating lahat. At makikita natin dito na mahalaga na kailangan mayroon tayong pagsunod doon sa mga panuntunan, sa mga kagustuhan, ang mga pagtuturo ng ating Panginoon. This is how we build our lives. Kaya itong si Lord Jesus ay nagturo sa Matthew 5 ng the Beatitudes. Pag ito ay iyong pinag-aralan, and I suggest, I pray, my brothers and sisters, pag-aralan din po ninyo ito. Pagkat dito ay marami tayong makikitang aralin, marami tayong makikitang kagandahang pamamaraan ng buhay, kung paano natin i-build yung buhay natin para pagdating ng panahon at magawa ng pagsukat ang ating Panginoon, tayo po nasa tamang hulog. Right? Kaya ito pong Beatitudes ay magandang pag-aaral sapagkat dito ay makita natin kung paano tayo dapat mamuhay. Lalong-lalo na ngayong tayo ay nandirito sa loob ng kaharian ng ating Panginoon. Sapagkat iba na ngayon ang uri ng buhay natin. No longer the way of the world, but rather the way of the kingdom of God. So makikita natin yung plumb line ay ginagamit ito ng ating Panginoon. Ngunit ano nga ba yung standard ng ating Lord? Ano nga ba yung mga dapat na uri ng lifestyle? Ano ba yung mga dapat na pamamaraan araw-araw ng buhay para makasunod ako sa panuntunan ng ating Panginoon? Kaya ngayon po mga kapatid, alam nyo yung Beatitudes, napakahalaga nito. Napakahalaga at napakamahalaga ito sa puso ng ating Diyos sapagkat ito ang gusto niyang pamamaraan o uri ng buhay natin. Okay. Kaya itong Beatitudes, di ba? Itong pong mga lubos na pagpapala o tinatawag nating Beatitudes ay isang hanay na mga turo ni Jesus dito sa Sermon on the Mount sa Matthew 5, 3-12, na naglalarawan ng kalagayan ng pinagpala o ang tunay na maligayang tao. Ang mga pahayag na ito ay tinuturing na isang napakahalagang bahagi ng isang buhay Kristiyano na binabanglangkas ang mga katangian tulad ng pagpapakumbaba, awa, pakikipagpayapaan, at nangangako ng mga espiritual na gantimpala tulad ng kaharian ng langit, kaaliwan, at pagkakita sa Diyos. Ang salitang Beatitude mismo ay nagmula sa Latin na ibig sabihin ay masaya o pinagpala. Kaya nga ipinahayag o ipinangako ni Jesus ang pagpapahayag na pinagpala ang taong gumagawa ng tunay na pagbabago sa kanyang buhay. Amen. At of course, kasama ang kanyang kakayahan at hilig na gawin itong pagbabagong ito, mga kapatid. Amen. Ang Beatitude ay nagmula sa salitang Latin na beatus, na nangangahulugang parehong masaya at pinagpala. Ang mga Beatitudes ay para sa mga sumusunod kay Jesus na para sa kanyang mga alagad at mga mamamahayan. Mga citizens of the kingdom of God. Kapag ikaw ay nandirito na sa kingdom of God, now, ito po ang gusto. Marami pong pagtuturo ang ating Panginoon kung paano po tayo mamumuhay, pero ito po yung una sa kanyang pagtuturo. Ang Beatitudes po ay divided into two groups of 4. Ang unang grupo ay nagbibigay diin sa vertical relasyon, ibig sabihin relasyon natin sa Panginoon. At ang pangalawa ay yung horizontal relationship with others. The first 4 Beatitudes are blessed in poor in spirit. Pangalawa ay those who mourn. Those who mourn means to be broken-hearted with sin or to grieve in response to seeing our poverty in spirit. At the second group, ito pong pangatlo ay hungry and thirsty. Ito pong apat na ito ay we should proceed with the connection with God, mga kapatid. Okay. Nahati po ito sa dalawang grupo, mga kapatid.
Yung unang grupo, nagbibigay diin sa ating relasyon sa ating Panginoon. At tinatalakay ng pangalawang grupo ang ating relationship sa ibang tao. At yung unang apat na Beatitudes ay pinagpala yung poor in the spirit at yung nagmumon, nagdadalamhati at tungkol naman doon sa maamo, si mga kapatid at yung mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran. At ang lahat ng ito ay naglalarawan kung paano natin dapat ipagpatuloy ang ating relasyon sa ating Panginoon. Kaya ito po ay isang magbuti at magandang pag-aaral mga kapatid sapagkat nabibigyan tayo ng maliwanag na pamamaraan paano tayo mabubuhay sa kaharian ng ating Panginoon. Now, we have taken first, second, and third Beatitudes. So, reviewin lang natin ng konti para maunawaan natin sapagkat connect po itong mga pagtuturong itong mga kapatid. Yung the first Beatitude, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. So, ano ba ibig sabihin ng poor in the spirit? Nangangahulugan po ito na ang mga dukha ay ang mga taong nakakaalam na hindi nila makakamit ang kaligtasan sa kanilang sarili at sa halip ay kailangan po ang buong pananampalataya at pagtitiwala sa ating Panginoong Hesukristo. Ang dukha sa Espiritu ay yung mga may kamalayan. Ibig sabihin, they are conscious of their sin, ng kanilang mga pagkakamali. At alam nila sa kanilang puso na sila ay ganap, na hindi karapat-dapat sa biyayang ibinibigay ng ating Panginoon. Ngunit dahil sa dakilang banal at pagmamahal ng ating Panginoon, napagtanto nila na ang Diyos ay mabait at marunong magpatawad. Kaya nga, ang ginagawa nila, sila ay nanunumbalik at muling humihingi ng tawad sa ating Panginoon sa kanilang mga pagkakasala at nakababalik sila sa relasyon sa ating Panginoon. Kaya, it means na talagang wala po tayong salvation kapag wala ang ating Panginoong Hesukristo. That's why we have to realize, we have to admit na tayo po ay mayroong kasalanan and we are in desperate need of our Lord Jesus Christ. Ang kanyang grasya, ang kanyang righteousness, kailangan po natin yan, mga kapatid, upang matamo natin ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ang example nga dito, yung tax collector, alam niya, hindi siya worthy, kaya hindi siya makatingin sa heaven. Kaya nakatingin na lang siya pa ibaba dito sa floor. Tapos sabi niya ganyan, God, have mercy on me. I am nothing, but I am just a lowly sinner. Sa Luke 18:9-14. Now, being poor in spirit, ano ang naganap doon sa kanyang mga panalangin? Ang nangyari po, yung Pharisee ay umuwi na condemned, while the tax collector, umuwi po siya na siya po ay justified. Kaya yung mga poor in spirit, makapapasok sa kaharian ng ating Panginoon sapagkat sila ay lumalapit sa Diyos na may ganap na kaalaman sa kanilang sariling pagkakasala, sa kanilang sariling walang kaalaman, walang sariling worthiness, mga kapatid. Agad nilang alam, pinagtatapat sila sa ating Panginoon, humihingi ng tawad, at alam nila na sa kadakilaan ng ating Panginoon, makatatanggap sila ng kaligtasan. Sapagkat meron silang pananampalataya at meron silang pagtitiwala sa ating Panginoong Hesukristo. So yan po yung first. So reviewin naman natin yung second beatitude. Ito pong second beatitude ay, Blessed are they who mourn, for they shall be comforted. Ang taong nagdadalamhati ay siyang kumikilala na siya ay makasalanan sa harap ng Diyos. Ang ganito pong tao ay nagdadalamhati sa kanyang iba't ibang mga kasalanan, no? Dahil kinikilala niya na dahil hindi lamang ang kanyang mga kasalanan ay labis na nakasasakit sa ating makalangit na Diyos, sa Ama. At napagtatanto niya na siya ay walang wala siyang worth, no? Ibig sabihin, walang halaga. Walang halaga. At hindi man lamang nagsimulang maging karapat-dapat sa kaligtasan at kagalakan ng langit. Ang kahabag-habag, ngunit nagsisisi na makasalanan ay napagtanto na sa pamamagitan lamang ng biyaya ng Diyos ay mayroon siyang kapatawaran at kaligtasan. Jesus says that such a person is blessed o pinagpala, and there is no greater blessing than to receive
such divine approval. Amen. Ang mga pinagpala ng Diyos sa ganitong paraan ay makikita ang Diyos at mananahan sa Kanya magpakailanman. Amen. What is the promise of those who mourn? Ano ang mga pangako sa mga nagdadalamhati? Sila po ay maaaliw. Sino ang maaaliw? Tanging ang mga nagdadalamhati. Ibig sabihin ay ang mga nagsisisi lamang. Tanging ang mga nagdadalamhati sa kanilang mga kasalanan sa ilalim ng pananalig sa banal na Espiritu at sumisigaw sa Diyos na nagsasabi, kahabag-habag ako. Ako ay isang makasalanan, ako ay marumi, ako ay nagkasala laban sa langit at laban sa iyo. Ako ay nagkasala ng malupa. Ang aking kasalanan ay napakalaki. Dito po ang mga maaaliw sapagkat Amen. inaamin nila na at tunay nga ang pagkakasalang ito'y mabigat sa kalooban ng Diyos. Amen. Bakit ang mga tao, ang ganyang mga tao lamang ang maaaliw? Dahil sila lamang ang nakakaalam na si Jesucristo ay dumating upang hanapin at iligtas ang nawawala. Sila lamang ang tumitingin sa krus ni Jesucristo at napagtanto na si Kristo ay namatay para sa kanilang mga kasalanan. Those who mourn, sila po yung mga taong talagang umaamin, nagkasala ako sa ating Panginoon at sila ay nagdadalamhati. At sa kanilang ganong klase ng kalalagayan ay nalalaman nila, nare-realize nila, si Lord, kailangan ko para ako magkaroon ng bagong buhay, para ako ay mapatawad sa aking mga kasalanan. Maganda itong second beatitude na to, sapagkat ito po ay isang humble spirit. Merong pagpapakumbaba at pag-amin sa kakulangan, sa kawalan, at sa pagkakaroon ng pagkakasala sa ating Panginoon. Kaya yung the third beatitude naman, blessed are the meek, for they shall possess the earth. Ang maamo ay isang tao na ang lakas ay kontrolado na ating Panginoon. Siya ay kontrolado ng Diyos sa kanyang pag-iisip, sa kanyang espiritu, sa kanyang kalooban, sa kanyang damdamin, sa kanyang pagkilos. Ang taong maamo ay isa na nagpapasakop sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya siya po ay kinagigiliwan ng ating Diyos. Ang taong maamo ay hindi passive. Sa katunayan, ang maamo ay kabaligtaran lamang. Ang isa na naglalagay ng kanilang pananampalataya at pagtitiwala kay Lord Jesus ay nagiging maamo sa harap ng Diyos. Ngunit, makapangyarihan at matapang sila sa harap ng mundo, sa mga pamamaraan ng mundo, lalo na sa mga gawa, sa mga pamamaraan ng kaaway si Satanas. You see, maamo sa harap ng ating Panginoon, pero meron silang power against the worldly ways and the ways of the enemy. Sa makasalanang mundo at kay Satanas, ang taong maamo ay higit na malakas. See, meron silang power to go against the negative. Kaya ang maamo ay matyaga. Mahaba rin ang kanyang pananaw. Ika nga meron siyang long view sa buhay. Kasi ang kanyang alam, oo, maaring ngayon dito sa lupa, ako ay may nahihirapang mga sitwasyon. Ngunit, sa pagtsatsaga, pananampalataya, pagtitiwala sa ating Panginoon, ay mayroong magandang mangyayari sa akin. So meron siyang malayong pananaw. At ang kanyang pagtitiwala sa ating Panginoon ang nagbibigay sa kanya ng kalakasan upang siya ay makapagpatuloy bagamat mayroong mga situations na mahirap sa buhay. Kaya nga yung awit 76 verse 9, na magkagayoy, bumangon ang Diyos sa paghatol upang iligtas ang lahat ng mapagpakumbaba sa lupa. O, talakayin naman natin yung ika-4. Ito ngayon, kapatid, ang tuon ng ating pag-aaral ngayon. Ang tungkol sa mga taong who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. The fourth beatitude, blessed are they who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Sa ibang version, for they shall be filled. Amen. Upang matulungan tayong maunawaan ang kabanalang ito, mga kapatid,
kailangan muna nating itanong sa ating sarili, ano ang ibig sabihin ng righteousness o tinatawag nating katwiran? Ang katwiran na nangangahulugan ng pagiging ganap na naaayon sa kung ano ang makatarungan, marangal at makadiyos. Ang katwiran ay ang mga bagay na matuwid, banal, marangal, tama sa moral at etikal. Maaari mong sabihin na ang katwiran ay isang estilo ng pamumuhay na ganap na umaayon sa kalooban ng Diyos. Ito ay isang pamumuhay na hindi lamang nasusumpungan ni Jesus na kalugod-ugod, kundi isa na kanyang sinasang-ayunan. Yeah, this is the way that God wants us to live, my dear people of God. You see, na kailangan tayo po ay uhaw saan? Sa katwiran, sa righteousness. Okay. Si Jesucristo ang siyang umaakay sa matuwid na tao sa buhay. No? Jesus Christ is the one leading the righteous person through life. It is Jesus who is making the decision that the righteous person will follow. At for the righteous believer, ito pong kanyang pang-araw-araw na aksyon, ang lahat ng niyang gagawin, lahat ng kanyang iisipin, at kanyang mga desisyon na gagawin, everything that he reads and looks at will be done the same way that our Lord would have done them, mga Yes, kapatid. our Lord Jesus Christ is the great example, mga kapatid. Kaya nga siya po ay walang kasalanan, siya po ay ganap, siya po ay banal. Kaya ang kanyang mga pagtuturo sa atin, talaga namang mabuti po nating alaming mabuti sapagkat ito po ay ang uri ng kanyang buhay. Ang gusto niya kasi, maging maayos tayo, umiwas tayo sa kasalanan, kaya nagtuturo siya ng mga ganitong klase ng mga aralin. Kaya malalaman kaagad ng tunay na mananampalataya kung ang isang bagay ay tama o mali, makatarungan o hindi, makadiyos o hindi makadiyos. Paano hindi malalaman ng tunay na mananampalataya kung mali ang isang bagay? Kasi po siya ay nakaugnay sa ating Panginoon, siya pong nagli-lead sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At ito ang klase ng buhay ng gusto ng ating Panginoon, mayroong righteousness. Kaya ang ating Panginoong Hesukristo ay namumuhay sa loob ng matuwid na tao at patuloy na nakikipag-usap, nakikipag-ugnayan sa puso, sa budhi, sa kaluluwa at sa espiritu ng tao. Hindi po papayagan ng ating Panginoon, hindi po papayag ang Diyos na ang mananampalataya ay namumuhay ng may kasalanan. Si Lord Jesus, kakausapin niya yung mananampalataya, ililid ka niya, bibigyan ka niya ng warning. Bago pong maisip na gawin yan, ako, magbibigay na agad ang Panginoon ng mga babala. Kaya habang ito ay nagaganap sa buhay natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, ay maging masigasig po tayo sa ating buhay. At patuloy tayong humingi ng gabay sa ating Panginoong Hesukristo at sa banal na Espiritu upang tayo po ay makapamuhay ng may katwiran. Kaya para sa isang tunay na mananampalataya, ang kanyang buhay, alam niyo, talagang tunay na palaging nagsisikap na maituwid o magkaroon ng righteousness sa kanyang buhay. In every aspect, in every area ng kanyang buhay, sinisikap niya na siya ay maging matuwid. Oh yes, there are times talagang kumisan nagkakamali sa decision, kakamali sa pagkilos, sa pag-isip, sa gawa. Ngunit andyan po ang gabay ng banal na Espiritu upang tayo po ay tulungan at muling ibalik sa isang matuwid na uri ng buhay. Kasi yung awit 11 verse 7, sapagkat ang Panginoon ay matuwid, iniibig niya ang katwiran at mamasdan ng matuwid ang kanyang mukha. See, the upright will behold His face. Kaya yung mga taong uhaw sila at gutom sa righteousness, madali po nilang ma-perceive, madali nilang makita kung alin ang tama at mali. Sapagkat ando doon palagi yung kanilang heart's desire na mamuhay ng may katwiran. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay nananahan sa kanila. Ang anak ng Diyos ay talaga pong masigasig ang kanyang pagnanasa.
na mamuhay ng may katwiran. Katwiran. Kaya ang nangyayari, we Christians, we believers, the followers of our Lord, tayo po ay namumuhay ng may kabanalan. Ito po ay yung sanctification. Ang gusto kasi ni Lord, mamuhay tayo na tayo ay ganap, na may kaalaman tungkol sa righteousness para po mabigyan natin ng kaluguran, kasiyahan ang puso ng ating Panginoon. Kaya yung righteous life, ito po ang nagpupuno sa buhay ng isang tunay na mananampalataya. Okay. And a righteous life is what also fills the true believer. Ang isang matuwid na buhay ang siyang pumupuno sa tunay na mananampalataya ng may kapayapaan at kagalakan. At dahil sa kanilang spiritual na kaliwanagan na pag-aalaman nila o na pagtatanto nila na walang mas epekto, mas dalisay at higit pa na nakalulugod sa Ama, kundi ang mamuhay sa isang lubos na may isang makatwiran na pamumuhay. Na kinasisiyahan ng ating ng Diyos Panginoon. Ama. Oo, mahalaga yun, mga kapatid. Ito Kaya- pong ika-4 na beatitude, sa Tagalog, mapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran sapagkat sila ay bubusugin. The word Napuno, filled filled, ay ginamit sa NIV at sa King King James. James Version. Sa ESV ay nagsasabing busog. Ang ika-4 na beatitude na ito ay nagpapahiwatig na ng malalim na spiritual na pananabik para sa katarungan at moral na integridad na nangangako ng katuparan sa mga naghahanap nito. At upang maunawaan ang salitang ito, understanding the word blessed, the term blessed o pinagpala in this context refers to a state of deep joy and contentment that comes from being favored by God. Amen. So, ibig sabihin, ang ang favor ng Diyos ay nasa Kanya. It implies a spiritual message rather than being merely happy or tinatawag nating maligaya, indicating that those who seek righteousness are in a special relationship with God. Mga So ano ba kapatid. yung kinauuhawan? Diba? Sabi, hunger and thirst for righteousness, yung pong pagiging righteous. Alam naman po natin kung ano ang nagaganap sa buong mundo ngayon, mga kapatid, di ba? Laganap po ang mga pagkakamali, laganap ang disobedience, laganap ang kasinungalingan, ang sigaw nga ng mga tao ngayon. Ano ba ang katotohanan? Alam nyo, ang isang tunay na believer ng ating Panginoon, saturated ng righteousness ang buhay niya, mga kapatid. Ang kanyang kalooban ay laging nagnanasa ng katwiran, gumagawa ng mga tama. You see, yung righteousness in the context of the Beatitudes encompasses both personal morality and social justice. Ibig sabihin po nito ay mamuhay tayo in accordance to God's will and maintaining a good relationship with other people. So ito po nakapaloob dito na kailangan po nandun yung pagnanasa natin na magkaroon tayo ng fairness, ng equity, and rectification of wrongs in the society. Pag sinabi mo rectification is the action of putting something right, ika nga, itinutuwid. Kaya itong ika-4 na Beatitudes, ini-encourage niya tayo mga believers na magkaroon tayo, mag-cultivate tayo ng very passionate desire na magkaroon at mamuhay lahat ng tao, tayong lahat, magsimula sa atin mga kapatid, mamuhay tayo ng totoo at mayroong katwiran, mayroong righteousness. At sinasabi sa atin ng ating pagtuturo, and your efforts will not go unrewarded. Kapag ito po ay actively ipinamumuhay natin mga kapatid, seeking justice and moral integrity in both our personal conduct and in a broader societal issues. Sa kapaligiran natin, mga kapatid, makikita natin na meron pong pangako sa ganitong uri ng mga pagkilos. Tayo po ay magkakaroon ng true fulfillment at satisfaction sa buhay nating lahat. Kaya ito pong pagtuturang ito ay fundamental
po ito para po magkaroon tayo ng pangunawa sa mga mahalagang values sa buhay natin at maunawaan natin kung gaano kahalaga ang katwiran, ang righteousness sa loob ng kaharian ng ating Panginoon. At makikita natin na ang righteousness ay inag-express din ito ng sovereignty ng ating Panginoon, ng kapangyarihan ng Diyos. Ibig sabihin na this is God's world. O, Mundo ito ang ito ng mundo Diyos. ng Diyos. Ang Diyos ang nagmamay-ari ng lahat. Oo. Kaya ang lahat ng naayon sa katwiran ng Diyos ay dapat nating sundin. No? Yes. Sapagkat ito'y pinamamahalaan ng pag-ibig at katarungan ng Diyos. Oo, malaya tayong tanggihan o suwayin ng Diyos, ngunit ang ating mga desisyon ay magdudulot o nagdudulot ng mga kahihinatnan. Yes. Itinala ng kasaysayan, mga kapatid, kung ano ang nangyayari sa mga negosyo, sistema Yes. ng ekonomiya, Yes. at mga leader na lumalaban sa Diyos at sa mga People who disobey God and who rejects God. and all those who defy God and God's values, mga kapatid. No? Nabigo sila, isa sa mga dahilan kung bakit popular ang ito pong Beatitude number 4 ay dahil laging inihahatid ng Diyos ang sinasabi niya. Sila ay mapupuno ng isang mensahe at ang mensahe yan ay punong-puno sila ng pag-asa. At higit pa, of course, ang pangako at otoridad ng Diyos malakas na binibigas at sinasabi ng mga salitang ito na sinasabi, commitment, authority, passion, and ability. Determinado po ang Diyos na itaguyod ang katarungan para sa lahat ng tao. Ang mga nagugutom sa katwiran ay nabubusog. Ang mga humahad lang sa kalooban ng Diyos, mabibigo dahil hindi pa sa lalong madaling panahon, maaaring sinasabi na, malayo pa yan. Kaya ang kagustuhan ko ang mangyayari. Yes. Ngunit, Ang ang mangyayari ay lahat ay kabiguan. At yung mga kabiguan na ito, hindi man natin aminin, marami pong nagkakaroon ng nadadamay ang maraming tao. At sapagkat ang mga nasa itaas ay wala sa katwiran, mga kapatid. Kaya mahalaga po mga kapatid, para po sa ating personal na buhay at para po sa ating kapaligiran, sa ating society, mahalaga po mga kapatid, itong pag-aaral ng tungkol sa righteousness. Talaga naman, alam naman po naman natin kung ano ang nagaganap sa buong mundo ngayon. Dito na lang sa ating bansa, ipagdasal po natin. Kaya ang sigaw ng mga tao, ano ba, totoo? Ano ba ang totoo? Maging honest naman kayo. Bakit kayo gumagawa ng ganyan? Kamalian yan, di ba? Hindi na kayo gumagawa ng katwiran, hindi na kayo gumaganap ng righteousness. So, anong ginagawa ngayon? Naggugrupo-grupo mga tao. Ang gusto nilang mag-akla, sumisigaw sila dyan sa kalye, sa social media. Ano ang sigaw ng mga tao? Righteousness, katotohanan, katwiran, walang pandaraya. Kasi maging totoo sa bawat isa, maging totoo para sa buong bansa, maging totoo para sa sanlibutan. Kaya itong Sermon on the Mount, itong Beatitudes, ito po ay naglalarawan, nagtuturo sa atin sa panloob na katangian na mga tunay na tagapaglingkod ng ating Panginoon at mga taong naninirahan sa kaharian ng ating Panginoon. Kaya sinasabi sa atin, kailangan maging desirous kayo, maging nandoon yung malalim na pagnanasa ninyo na kayo ay mamuhay sa righteousness. Kaya ito po isang matibay na katotohanan, mga kapatid. Hindi natin pwedeng ikaila na, o sige, pwede na lang kahit anong gusto mong gawin mo, maski mali, sige, gawin mo. Hindi po mga kapatid kasi ang lahat pong ito, ang kabuuan po ng buhay natin, ang buong mundo, ang nagmamay-ari ang ating Panginoon. Ngayon, kung hindi naman natin masusunod si Lord, ay may karapatan pong pagsusukat yan, pagdating ng panahon, kaya nga merong plumb line, diba? Kaya i-build natin yung buhay natin ayon sa panuntunan ng ating Panginoon. Kasi yung Beatitudes, kaya nga ito isang magandang pag-aaral po para sa ating lahat. Kasi si Lord, alam nyo, kapag nagtuturo, lagi ho niyang inaalalayan ang ating puso. Ang gusto niya, magbigay siya ng bigay ng blessing sa ating lahat
para po masunod natin ang lahat ng kanyang mga kagustuhan. At kung ang ating heart's desire ay mamuhay ng may katwiran, talagang uhaw na uhaw, sumisigaw ang buong pagkatao natin ng katwiran, mga kapatid, kalulugaran niya ng Panginoon, pagpapalain po niya tayo, mga kapatid. Kaya sa ating buhay, pag-aralan natin mabuti itong mga beatitudes na ito, mga kapatid, at bigyan natin ng kaluguran, kasiyahan ang puso ng ating Panginoon. See, in the word blessed, in the beatitudes, signifies a deep, joy-filled contentment and an inner state of spiritual being. Nakita nyo ba yon? Yung panloob nating si kalagayan. Makadarama tayo ng joy-filled contentment. Kontento ka na, masaya ka pa, mga kapatid. Okay. Kaya ang pagkagutom at pagkauhaw sa katwiran ay ang pagkakaroon ng aktibong espiritual na pananabik. Amen. Ang aking kaluluwa ay nauuhaw sa Diyos, sa buhay na Diyos. Yan ang ibig sabihin na tayo'y talagang kailangan natin ang pagkauhaw natin sa Diyos sapagkat siya ang nagmay-mayari, siya ang makapangyarihan. Wala tayong kakayahan upang mamuhay sa mundo na hindi kasama siya. Amen. At the desire is not passive, it is a fervent seeking. Patuloy na pagnanasa, kapatid. At the servant who hungers and thirsts for righteousness is the same as the one who seeks God's kingdom and His righteousness before and above and everything else. Kaya Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yun po sinasabi sa atin. Kaya yung servant, blessed po siya, mga kapatid. Bakit? Kasi meron siyang joy-filled, contented life. No, sisi, napakaganda, mga kapatid. Kaya itong righteousness na ito ay nagsasalita, tumutukoy sa ating relasyon sa ating Panginoon at sa ibang tao. See, the idea of right relationships with God and with other people ay nakalink po ito, mga kapatid. Di natin namamalayan. Nasa Beatitudes na pagtuturo ito sa atin, mga kapatid. Nakapaloob dito din yung yung salvation natin. Kaya manampalataya tayo, magtiwala tayo sa ating Panginoon. At itong si Luke, dito, sa aklat ni Luke, binanggit niya lang, blessed are you who hunger now, for you will be satisfied. Sa Luke 6:21. Hindi niya binanggit yung thirst for righteousness. Hindi niya nabanggit ito. Pero dito po ay ini-intensify ni Matthew yung desire for righteousness. See, in addition to being so thirsty. Kaya pinapatindi ni Mateo na kailangan magkaroon tayo ng isang matinding pagnanasa sa buhay na may katwiran. Sapagkat ito po ay magbibigay sa atin ng isang maayos at pinagpalang buhay. Kaya mapalad yung mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran, sila ay mabubusog. You see, maari din pong yung ipakuhulugan natin sa libos na nagagalak at buo sa espiritual ang mga taong aktibong naghahanap ng tamang kaugnayan sa Diyos. At kung paano, mamuhay tayo, kapatid, ng may katwiran. See, ano naman ibig sabihin nitong hunger? Hunger, ang Greek word in the Bible is penao. P-E-I-N-A-O. Oo, Pronounced pinao, means to be hungry, to suffer want, to be needy, to crave ardently, to seek with eager desire. Ang parehong salita ay ginamit upang ilarawan ang gutom ni Jesus pagkatapos ng 40 araw na pag-aayuno. Sa Matthew 4:2 at Lucas 4:2. Sa 1:35, sinabi sa kanila ni Jesus, "Ako ang tinapay ng buhay, ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman." Upang mawala ang ating gutom, kailangan nating lumapit sa Kanya. Ibig sabihin, kailangan nating maglaan ng oras para sa Kanya, gumugol ng oras sa Kanyang presensya. Sa Kanyang presensya ay puno ng kagalakan. Amen. Ano ano ang ating pinagsasaluhan ngayon? Ang tinapay ng buhay, ang salita ng ating Panginoon.
Ito lamang ang paraan para mapunan ang ating gutom sa pamagitan ng paglapit kay Heso Kristo. Sa 1:6, makikita natin ang kwento ni Jesus na nagpapakain sa 5,000. Sa verse 10. Sa verse 10, sinabi ni Jesus, have the people sit down. There is a sense of anticipation that Jesus is going to feed them. O sige, paupuin niyo sila, sabi niya. So, ibig sabihin, pakakainin niya sila. Oo. Pagpapakain siya. Oo. Tanong ko, mga kapatid, ilan sa atin ang nakaupo sa Panginoon ni Jesus at may pananabik na mapakain ang kanyang salita? Amen. Dapat nating hanapin ang Diyos muna at sundin ang kanyang salita. Nagiging kontento tayo kapag tayo ay sumusunod at namumuhay ayon sa kanyang mga salita. Sa John 6 verse 51, sabi ni Lord, I am the living bread that came down from heaven. If anyone eats of this bread, he will live forever. And the bread that I will give for the life of the world is my flesh. Kaya nung hinati ni Jesus ang tinapay sa Last Supper, yung tinapay na yon ay nagsisignify na ang kanyang katawan is broken down for all of us. At gusto rin niya, tayo rin po ay uminom, di ba? Uminom tayo doon sa cup at kainin yung tinapay in remembrance of Him. So eating and drinking, satisfaction of hunger and thirst can be found only in our Lord Jesus Christ. Kaya yung isa, hunger, ngayon naman thirst, pagkauhaw. Sa John 4:13-15, sabi ni Lord Jesus sa kanya, doon sa babae, everyone, ang bawat umiinom ng tubig na ito ay, sabi niya, whoever drinks of this water that I will give him will never be thirsty again. The water that I will give him will become in him a spring of water welling up to eternal life. So sabi ngayon ng woman sa kanya, Sir, bigyan mo naman ako nitong tubig na ito para hindi na ako muling mauuhaw at hindi na ako pupunta para kumuha pa ng tubig dito. So makita natin kapatid, yung phrase na hunger and thirst, ito po ay metaphor for a very deep spiritual longing, a powerful desire for God and His way of living. See, ito po ay isang pagnanasa na magkaroon ng kabanalan ang ating buhay. And not just a desire for living a worldly lifestyle. Kaya kapatid, kung makikita nyo, related ito doon sa ating sanctification. Kaya pag sinabi mong thirsty, uhaw, konektado yan. Ibig sabihin, manampalataya tayo sa ating Panginoon na siya pong nag-aalis ng ating kauhawan. Yun dyan, 6:35. At kapag ininom natin ang tubig na ito na ibinibigay ng ating Panginoon, you see, yung ating katawan, mapupuno tayo, we will be filled. Okay. At si Jesus, siya lang makapagbibigay ng tubig ng buhay without payment. So ano ibig po sabihin niyan kapatid? Ito po ay bigay sa atin ng Panginoon, and this also refers to the anointing of the Holy Spirit. So kaya kapatid, ang bigay ng ating Panginoon, tanggapin po natin. And the last verses, if we decide, sabing ganyan, sino man ang gustong uminom nito, hindi ka na muling mauuhaw. So ibig sabihin, there's no end to this supply. Kasi hindi ka na mauuhaw palagi kang makakainom. So ano ngayon yung righteousness? Talakayin nga natin. Ano itong righteousness na to? The so primary Hebrew word, righteousness in this context. Righteousness refers to the quality of being morally right and justifiable. And is closely tied to justice, mercy, and love. It is about conformity to God's law and living in a way that aligns with His character. Okay. The word just is interchangeable with righteousness. God is called just. Righteousness is the characteristic of God. It means equitable in character or act. By implication, innocent, holy, absolutely or relatively just, meet, or right, righteous. or righteous. Perfect. Sa kabuuan, in a wide sense, upright,
righteous, virtuous, keeping the commands of God. It means being righteous before man and God. Kaya sa Matthew 5:20, Jesus says, our righteousness must be greater than the Pharisees for us to enter The heaven. kingdom. Okay. So ano ba sinasabi ng Biblia tungkol sa righteousness? Unang-una, God's characteristic is righteous. Pangalawa, we have to practice righteousness. Hindi po tayo pwedeng mabuhay nang hindi po tayo nabubuhay ng may katotohanan o may righteousness. Tayong mga nasa kaharian ng ating Panginoon. You see, 1 John 2:29, if you know that He is righteous, you know that everyone who practices righteousness is born of Him. Purihin ang ating Panginoon. See, and then, so una, God's characteristic is righteous. Pangalawa, we have to practice righteousness. Ikatlo, we are not righteous. Kung meron po tayong righteousness ngayon, kapatid, imputed po ito sa atin. Ito po ay mula sa ating Panginoong Hesukristo na siya pong tinanggap natin nung tayo po ay nanumbalik sa ating Panginoon. See, Romans 3:21-26. But now the righteousness of God has been manifested apart from the law, although the law and the prophets bear witness to it. So, verse 22, the righteousness of God through faith in Jesus Christ for all who believe, for there is no distinction. Okay, Philippians 3:9, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which comes through faith in Christ. The righteousness from God that depends on faith. So tayo po ay may katwiran na ngayon, na kaya na nating mamuhay ng may katwiran dahil yan po ay imputed sa atin mula sa ating Panginoong Hesukristo. At yun po ang ikaapat. Tandaan natin mga kapatid, kung meron man tayong bait ngayon, yun nga sinasabi natin, yan po ay galing sa ating Panginoon. 2 Corinthians 5:21, for our sake, 2 Corinthians 5:21, for our sake He made Him to be sin who knew no sin, so that in Him we might become the righteousness of God. Then ikalima, we are to wear righteousness. Suot po natin yan. Huwag lang natin pa sa dala-dala, huwag lang natin pa sa isipin. Ibig sabihin, ipasok na natin sa pagkatao natin. Maging embedded na ito sa ating isipan at sa ating puso. Isaiah 15:17. Put on righteousness as a breastplate. In Isaiah 11:5, Isaiah 11:5, righteousness is the belt at His waist. You see, and then sa puso natin, Proverbs 4:23, guard our heart above all else, guard your heart, for it is the wellspring of life. Now, tanong, magiging okay ba akong mamuhay na may righteousness? Pwede ba akong lumago sa pagiging righteous? Oo naman. How can we increase and grow in righteousness? Kailangan po, hungry tayo sa righteousness ng ating Panginoon. Lalago po tayo, kapatid, makakaiwas po tayo sa kasalanan kapag lagi tayo nagdi-desire ng righteousness. Magkakameron talaga sa iyong sarili, kapatid. Magkakaroon talaga tayo, makakapamuhay talaga. Kapag gusto nating umiwas talaga sa kasalanan, magkaroon ka lang ng hunger and thirst for righteousness. Makakaiwas ka talaga eh. Ayokong gawin ito kasi mali ito eh. Ayoko, mali ito, kasalanan ito, magagalit si Lord. Ayoko saktan ang puso ng ating Panginoon. Makakaiwas po talaga tayo, mga kapatid eh. Kasi imputed na po sa atin ang righteousness sa ating Panginoon. At pagkatapos ngayon, nandito tayo at meron na tayong malalim na pagkauhaw at pagka-desire sa righteousness, makakaiwas po talaga tayo, mga kapatid, sa kasalanan. Meron dito sa kaming nakita sa Biblia, mga ilang Bible characters na talaga naman pong tinawag na righteous. Unang-una. God the Father, Daniel 9:14. No? Therefore the Lord has kept the disaster in mind and brought it upon us. For the Lord our God is righteous in all works which He does, though we have not obeyed His voice. John 17:25. O righteous Father, even though the world does not know you, I know you, and this know that you have sent me.
Okay, Jesus. Ikalawa, Jesus. si Lord Jesus. Isaiah 53:11. Pagkatapos ng mahabang pagdurusa, muli siyang lalasap ng ligaya. Malalaman niyang hindi nawalan ng kabuluhan ng kanyang pagtitiis. Ang tapat kong lingkod na lubos kong kinalugdan ang siyang tatanggap sa parusa ng pumarami at alang-alang sa kanya sila'y patatawarin. Out of the anguish of his soul, he shall see and be satisfied. By his knowledge shall the righteous one. My servant make many to be accounted righteous, and he shall bear their iniquities. Pangatlo po, si Noah, described as righteous in a world of wickedness. Genesis 6:9, these are the generations of Noah. Noah was a righteous man, blameless in his generation. Noah walked with God. Genesis 7:1. verse 1. Then the Lord said to Noah, go into the ark, you and all your household, for I have seen that you are righteous before me in this generation. Noah is found righteous for his obedience. Pangapat po, si Abraham. Abraham believed the Lord and was credited with righteousness. Genesis 15:6. Si Abraham ay sumampalataya kay Yahweh at dahil dito ay siya itinuring ni Yahweh bilang isang taong matuwid. Lot, rescued by God because he was a righteous man. 2 Peter 2:6-8, if by turning the cities of Sodom and Gomorrah to ashes, he condemned them to extinction, making them an example of what is going to happen to the ungodly. And if he rescued righteous Lot, greatly distressed by the sensual conduct of the wicked, for as that righteous man lived among them, day after day, he was tormenting his righteous soul over their lawless deeds that he saw and heard. Si Job, number 6, an upright man who maintained his integrity through many trials. Ezekiel 14:14, kung magkataong naroon sina Noe, Daniel at Job, sila lamang ang maliligtas dahil sa katwiran nilang pamumuhay. Amen. Si Daniel din po mga kapatid ay kinukonsider na righteous at si Joseph, Mary's husband, is also described as righteous man sa Matthew 1:19. Marami pa pong mga Bible characters na tinawag na righteous mga kapatid. Now, ano ba ang resulta kapag tayo po ay namuhay ng may righteousness sa ating buhay? Unang-una, blessed ka kapatid. Blessings are on your head. You see, ikaw ay tinatawag na pagpapala. See, the mouth of the righteous is a fountain of life. His righteousness is established forever. In Proverbs 10:6-7 and Proverbs 10 verse 11 and verse 25. So makita natin na tayo po ay magsishine, magliliwanag. At ikalawa, alam niyo po kapatid, the Lord hears the prayers of the righteous. Sila po ay mapalad. Ang mga taong namumuhay ng may katwiran ay mapalad at sila ay makatatanggap ng katiyakan and they will be filled. And who will fill us? Sino ang magpupuno sa atin? Ang ating Panginoong Heso Kristo. So pag sinabi mong filled, ibig sabihin, you will be satisfied. You will be busog. Kaya nga, sa Panginoong Heso Kristo, wala ka nang hahanap-hanapin pa. Kaya ang ating gutom na kaluluwa dito sa Awit 107:8-9, pasalamatan nila ang Panginoon sa kanilang sa kanyang tapat na pag-ibig, sa kanyang mga kahangahangang gawa sa mga anak ng tao, sapagkat kanya pinapawi ang uhaw na kaluluwa at ang gutom na kaluluwa ay pinupuno niya ng mabubuting bagay. Kaya ang buhay po natin, makikita natin na ang Beatitudes ay isang sistema na kung saan pinahahalagahan ng Panginoon ang mga mabubuting values dito sa kaharian ng ating Panginoon. Kapag ito po ay ating binigyang pansin at lalong-lalo na ating ipinamuhay, this will have a great impact. Malaki po ang magagawang tulong nito sa ating pang-araw-araw na buhay. Kaya pag sinabi nating to hunger and thirst for righteousness, ibig sabihin, I want God to rule in my life.
pagkat siya ang magbibigay sa akin ng tamang daan upang ako ay makapabuhay ng may katwiran. It means also, lapit tayo kay Jesus Christ, who is the bread of life, na siyang magbibigay sa atin ng tunay na pagkain upang tayo ay magkaroon ng satisfaction, para tayo ay magkaroon ng kabusugan at wala nang hahanap-hanapin pa, kundi hangarin ang sumunod sa ating Panginoon. At ikatlo ay, ibig sabihin nito, gusto ko ang Word of God. Sapagkat sa pamamagitan ng pag-aaral, pagsisiyasat, pag-meditate, pagdarasal, ayon sa salita ng ating Panginoon, tayo po ay napupuno, mga kapatid. We are being filled. And then, ikaapat, ibig sabihin po nito ay maniwala tayo sa ating Panginoon. Magtiwala tayo sa ating Panginoon. Siya lamang ang pwedeng makaalis ng ating pagkauhaw. And then, ikalima, very important, how do you become righteous? Obey God. Again, andyan na naman po tayo sa salitang obedience, mga kapatid. Paano tayo makakapamuhay ng isang matuwid na buhay? Pagsunod sa Diyos. Pag nagturo ang Diyos, sinasabi niya ang kanyang mga principles, ang kanyang mga pamamaraan, sumunod tayo at siguradong tayo po ay tatanghalin na namumuhay ng may katwiran sa ating buhay. Ang sabi sa mga binasa natin, yung mga Bible characters, they are considered righteous because of their obedience. So, nga naman, pag nag-obey ka, tama, righteous ang buhay mo. Pag nag-disobey ka, so what happens? Unrighteous, nagkasala ka sa ating Panginoon. Kaya pagdating ng panahon at magkakaroon ng sukat, di ba? Ang Diyos ay susukatin. God will measure each and every one of us. Tayo pong lahat ay magkakaroon ng tamang hulog. Ika nga, tama yung plumb line, yung measuring tool ng ating Panginoon. And so this is how we build our lives, mga dear people of God. Sumunod tayo sa panuntunan ng Diyos. Sundin natin ang kanyang mga utos, ang kanyang mga commandments. Kaya nga ho tayo nilalagay ng Diyos sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Nandito po tayo sa Bible study, prayer meetings. Sa mga bawat pagtitipon, meron tayong declaration of the Word of God. Sapagkat ito po ang nais ng Diyos, malaman natin, maalala natin. Ang bawat pag-aaral ay pagpapaalala ng Panginoon na ito ang nais ng klase ng buhay para sa atin. At kapag tayo po ay nakasunod, we will all be what? We will be all filled. We shall be satisfied. Lahat tayo ay mabubusog. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, wala na tayong hahanap-hanapi pa, kundi bigyan ng kaluguran ang kanyang banal na puso. All this we pray in Jesus' name. Amen. Glory to God. Marami pong salamat. Next week, mga kapatid, pagpapatuloy natin yung ating pag-aaral. At ngayon naman, ating babatiin ang mga may birthday. Yeah. Brother Teka, si Brando Diones Yeah. Pante. Sister Christine Tible. Brother Ronnie Cabahog. Brother Yuri Miranda. Sister Ira de los Reyes. Purihin ng Panginoon. At meron tayong babatiin ng happy anniversary. May nakasulat doon, Pastor. Happy 54th year anniversary. Pastor Oying. Si Pastor Oying at Sister Remy Cabral. 54 Happy years na pala wedding sila. anniversary. Happy 54 wedding. years na pala sila. Pastor Oying at Sister Remy. Happy Congratulations. Congratulations. Happy anniversary. Purihin ang ating Panginoon. Glory to God. So, Brother Bong, take it away. Anniversary, happy anniversary, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord bless and keep you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy birthday to you.
purihin ang banal na pangalan ng ating Panginoon. Happy birthday po sa inyong lahat, mga kapatid. Have a great day, have a happy day. This is your special day. Para po announcement natin, para sa ating Comfy Family Affair 44th anniversary. Comfy Family Affair 44th year anniversary and early Christmas fellowship on November 29 to 30, 2025. Saan natin gagawin? At the Hotel Supreme Mall and Event Center, Baguio City. Ang ating pong theme for this year's anniversary, Psalm 16:11, In Your Presence, Lord. Purihin ang Diyos. For those who paid or pay via GCash, bank transfers or deposits, don't forget to send the screenshot of your payment to Sister Jam Mercado, mga kapatid. Things to bring, day 1, hoodie and activity clothes. Pangalawa, cocktail dress and suit. Sa day 2, attire natin something Christmassy, vibrant and celebrative colors. Magdala rin po tayo ng tinatawag nating exchange gift according to your generosity. For other details, kindly visit our Facebook page account, mga kapatid. Amen. Sa mga nagpabook ng bus kay Sister Tata, Friday schedule, November 28, 4 a.m. po ang alis ng bus. So please be here dito sa Comfy Center, sa BF Homes Parañaque before 4 a.m. At sa mga mag-iiwan po ng inyong mga sasakyan dito sa Comfy, kindly coordinate with Sister Tata para sa inyong mga plate numbers. Thank you, Lord. Amen. Glory to God. Purihin ang banal na pangalan ng ating Panginoon. Glory, glory to you, O Lord. Para po sa ating song for the week. We have a repeat new song of the week titled Isaiah 46 verse 4, composed by Sister Sally Bartolome. Closing prayer. Diyos na makapangyarihan, nagpapasalamat po ulit kami sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu na siyang naging aming katulong upang maunawaan namin at maihayag namin ang iyong mabuting balita dito sa Matthew 5, dito sa Beatitudes. Salamat po muli, Lord, sa iyong mga pagtuturo sa amin. Pagpalain mo po ang aking mga kapatid na sumusubaybay sa GMJ at patuloy mo po kaming ingatan. Ang iyong pagpapala ay mapasa amin sa araw-araw. All for your glory. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. Glory to God. God bless everyone. Nasa saan? Sa aklat ni Isaias 46:4. Ako ang inyong Diyos, iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo'y tumanda. Ako ang inyong Diyos, iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo'y tumanda. Kayo'y nilikha ko, kaya tungkulin ko na kayo'y iligtas at tulungan. Kayo'y nilikha ko, kaya tungkulin ko na kayo'y iligtas at tulungan. Kayo'y nilikha ko, kaya tungkulin ko na kayo'y iligtas at tulungan. Kayo'y nilikha ko, kaya tungkulin ko na kayo'y iligtas at tulungan. Na kayo'y iligtas at tulungan. Na kayo'y iligtas. Na kayo'y iligtas. Na kayo'y iligtas. Na kayo'y iligtas. Na kayo'y iligtas at tulungan. Pa pa pa